This is your show. This is your life. AGT, Anything Goes Topic, Season 7. Episode 54. And today is July 15, 2025. And it's a Bible Tuesday na. Hey, magandang gabi po sa inyong lahat. Good evening po sa inyong lahat. Kumusta ka, Je? Very good naman ako, Tata Bert. Thank you so much. Ay, kasi magaling na ako. Galing ako sa sakit. Ikaw po. Ay, very good na very good talaga. Very Tata Bert. Prayers are answered. Yes. Are going to be answered. Kaya patuloy lang tayo magdadasal. Totoo yun, totoo yun. Baka Lord. Thank you talaga, Lord. Ayan. So, July 15, nakakalahati na tataber. Oo, bilis ng panahon, ano? Pero ilang buwan na lang, makikita na naman natin dudungaw si Mr. Jose Marichan. May nakagano na lang. Oo. Ay, naku. Sisilip na naman yan. Bilis naman po. Parang kailan lang. And nga pala, Tata Bert. Nako, happy anniversary sa AGT. 4 years na as of yesterday. Oh, ganun ba? Yes. Oh, kaya pala. 4 years. Grabe. 4 years, 7 seasons. Grabe. Yan. At salamat din po sa inyo dyan na matyagang sumusubaybay sa AGT. Yes. Thank you po sa inyo. Totoo yung sinasabi niya, kung wala kayo, wala po kami. Of course naman, yan. of course naman. Yes. Kaya lang wala si Senyor. Pero credits talaga to Senyor yan. Thank you Senyor sa pag-umpisa ng AGT. And thank you Tata Bert, Miss Linda, Ate Ross, lahat ng naging guest, lahat ng mag-guest. Yan. Guess what? Ulit eh. Yes, Tata Bert, anything to share? Oy, ang may isi-share ko lang no, yung Philippine team sa football. Oh. Yung under 16, no, nag-champion. Wow, Sa 2025 Lions City Cup sa Singapore. Wow, congrats! Football yan, football, Under 16? Under 16, no, U16 PH U16. Galing naman ang mga yan. Kaya natabaka ko, okay, football. Congrats po. Ba, tindi-tindi, ang ating yan. At yung team din natin na kung tawagin na Strong Group PH. Oh. Tinalo naman yung team from Japan sa Jones Cup sa Taiwan sa score na 79-67. Laki. Talaga nagpapanalo ang mga athletes natin sa kasalukuyan. Maganda yung mga performance. It's been a good run ng 2 years sa Tabert, mga athletes natin. At least meron tayo may pagmamalaki na ganito, hindi katulad yung mga usap-usapan na hindi na natapos. Ay, nako. laman ng balita. Ayan. Congrats po sa lahat. And thank you for making the Philippines proud. Yes naman. Kaya ang pride natin. Yes po, Tata Bert. At least, doon sa mga seaman natin, no? Yung mga seaman natin, ito na binomba ng mga Houthi. At least, 17 Filipino seamen nandito na ngayon sa atin na nakabalik na sa ating bansa. At yung 8 pa sa MB Eternity Sea, pinaplano na rin na maibalik na sa Pilipinas. Ma-repatriate. Yes, good po. Buti mabilis ang progress. Maayos naman yung Department of Immigration natin. Bilib ako doon sa head niya. Okay, good job po. Magaling yan. Thank you po. Ayan. Sige po, Tata Bert, may mga ka pa? Hindi ko alam kung magandang balita o hindi about Dolomite Beach. Oh. Have you been there? Napunta Hindi ka pa, Tata Bert Ako ilang beses dahil along the brisk walking ko yan Yes. Hindi ko talaga, kahit na anong tingin ko, hindi ako nagagandahan. Pilit na pilit po, no, Tata Bert? At ngayon, nakita na nila sa paggawa ng Dolomite Beach na yan, nakita nila na nag-create ng isa sa dahilan kung bakit nagbabaha sa lugar nito. Nasarhan yung mga drainage or whatever na niya. Wow. Ngayon pinag-aaralan nila kung tatanggalin yung bara or yung dolomite na mismo. Hindi po ba inaral muna yan bago Correct. nilagay? Correct. Noong kapag pinag-uusapan namin ni Senyor, parehas kami ng opinion yan na hindi po pwedeng uubra na gano'n, na yung maglalagay ng ganyan. Parehas kami ng ni Senyor yan
tawag ko nga dyan, white elephant eh. White elephant of a project. Ay, ako po. Wala nga ako dyan na, ako lang ata yung ilang beses nakabalik na dyan eh. Para lang ika nga eh, tinitignan ko kung nadadagdagan yung tao. Hindi naman kukunti lang naman. Okay. Tsaka walang pumunta doon na bumalik pa. Once lang, no, hype lang, no? Yun lang, masabi lang na nakarating doon. Pero kamo yung ma-appreciate yung doon, Hindi talaga. Hindi. Lalo, ganyan pa yung effect, diba? Na Yan. naayos yung mga, ay, nako. Kinompromise niyo po ang efficiency talaga naman. Para sa physical, ano lang. Ayan. So, par yun lang ang nag-gather ko ng mga bali-balita dyan. Ayan. Okay po. O nga, tama ka, Tata Bert, yung mga news talaga ngayon, syempre, punong-puno ng iba't ibang ano po, issue. Na nakakahiya. Oo, Nahihiya ako eh. Mahihiya ka Sa impeachment na yan, ay, naku, nahihiya ako dyan. Simpleng bagay, simpleng dapat pag-uusapan, pinagagaano nila kung ano. Kinokomplikado nila. Ay. Pinapahaba nyo pa. Ayan. So may SONA nga po pala, upcoming SONA. On the 28 ata yan. On the 28. Ayan. Okay po. Diyan ko nga hinihintay na baka magkaroon man lang na sasabihin ang presidente about sa agriculture natin, particularly in tungkol sa rice. Right. Baka it's about time na talagang totohanin na nila maglagay ng floor price sa palay. Importante yan. Kung talagang totoong gustong matulungan ng mga farmers. Yes. Floor price. Pag wala yan talaga, binabarat Dahil walang, yun na, walang palay ng farmers. So sino tatapert nag-decide kung magkano? Ayun na nga, yung mga dealer, yung mga ano. Kaya kailangan may floor price talaga eh. Yan. Oo nga. Alam na alam yan ni Tata Bert po dahil meron po siyang hacienda. Luisito. Ay, nako. Mag-pray po natin yan. At, Marami na ba tayong viewers? yes, Tata Bert, batiin ko lang po. Hello po. At thank you po for watching. Si Miss Linda Umanya. Uy, talaga rin naman. Yan. Kilala ko yan. Oo nga po eh. Kilala ko yan eh. Kamusta na po kaya siya? Ayan. Kuya Nani! Ay, Nani. Layo pa yung si Nanya. Oo nga po eh. Kamusta ka po dyan? Kuya Nani, Kuya Joseph, isa rin Ay, malayo. Joseph. Sa malayo rin yan. Pangasinan pa yan. Yan. Palayo ng palayo. Tita Helen Tolentino. Ay, malayo rin yan. Malayo. Ayan. Miss Aiko Olarte. Hello po. Henedina Riazo. Miss Ems Madrigalejos. Ate Connie Magnaye. Kuya Arthur Caberoy. At Mayo Unootso Nuevedo. Si Michelle yan. Hello po, hello. Mga... Pinahirapan ni Michelle sarili niya eh. Ay, hindi. Nahack kasi yung dati niyang ano. Kaya iniban Kaya iniban niya. Yan pa isang mag-iingat po. Madali po mag-hack, manggaya, yung mga accounts niyo po. Ayan. Good evening po sa inyo. At sa mga, lalo na ngayon, sweldo day, naku, mag-ingat po lahat. Ay, nga pala. O baka naman pwede kayong magpadala kahit na pizza. Yeah. Beke naman. Beke naman. Ayan. Good evening po sa inyong lahat. Ayan. Nakakatuwa po na 4 years na pala ang AG2. Ano, no? Parang hindi naman po ako makapaniwala na sustain natin. Pero dahil po yan kay Lord sa inyo. Of course naman. Ayan, Senyor Tata Bert. Si Anje, yeah. Wow, thank you po sa 4 years na po ako nang gugulo sa AG2. Puro pang gugulo lang. Ayan. Nakakatuwa no? Kasi, di ba sa Facebook po, tsaka sa Instagram po, may memories doon. Pag binalikan mo, ay, ang galing. Parang July 14 ang first episode, 2020. Ayan. Okay po. Naghanap nga po ako ng good news eh. Wala, konti. Kukunti lang po. Nakauwi na po pala ata si Miss Alex Ayala. Nag-ano na nga siya eh, nag-guest na sa isang, may mga bata na nag-aaral din na nagtitrain ata something like that. Nag-guest siya doon. Wow. Hindi nakakatuwa no, pag kahit nandun ka sa peak, yung mag-uplift ka talaga ng mga batang gustong ituloy yung sports. Nakakatuwa.
Tapos sa tabi, nakita ko tong picture nga ni Kiefer Ravena. Sabi ko, bakit niya pinost? Akala ko nagjo-joke siya. Yung pala, nakasama niya talaga si Michael Jordan. Akala ko ano lang, joke iba lang. pang NBA stars. Galing. Ayan. Parang si Michael Jordan, hindi po, tumatanda yung itsura. Tapos yung Wimbledon. Ayun, Kalbo pa rin, ano? Kalbo pa rin. Itim pa rin, Tata Oo. Bert. Ayan. And the rest, you know naman ang mga news. Huwag na natin anhin yan. Ako, basta very, very happy po sa line ng sports po para sa ating bansa. Ayan. Kasi bukod sa sports, ang top 1 naman natin is gambling. So, sabi nga natin last time. Ay, nako. Hi guys, hindi po yan nakakaano talaga sa buhay. Hanap po kayo ng taong nalulung sa sugal at gumanda ang buhay. Wala. Yun nga po. Hanap kayo para lang... Kahit na sinasabing parang kingpin ng sugal sa totoo lang hindi siya nagsusugal. Talaga tatabi? Ano lang talaga siya yung Maintainer lang pero... Manager, operations lang, gano'n. So, tama yun. Ako po, ayan. Okay po? Wala na po ba kayong mga tanong or gusto i-share po? Ayan. Kasi nililista naman po namin at pagbalik ni Senyor, 4 na episode, sasagutin niya po lang. Baka kulang po. Joke lang po. Ayan. Ano po? Wala na po. Ayan. Go na po tayo, Tata Bert, sa Pwede pagbabasa. na. Okay po. Nasa libro pa rin po tayo ni Isaiah. Ito nga po palang Isaiah na ito, yung mga pangitain o yung mga mensahe na pinararating ni Yahweh o ng Diyos through Isaiah sa mga Israelitas. Yan po yan. Yes, ayan po. Pagbasa mula sa aklat ni Isaiah chapter 39. Mga sugo mula sa Babylonia. Nabalitaan ni Merodach Baladan na hari ng Babylonia na anak ni Baladan na si Hezekias ay gumaling sa kanyang karamdaman. Bilang pagbati, nagpadala siya roon ng mga sugong may dalang sulat at regalo. Labis itong ikinagalak ni Hezekias at sa katuwa ay ipinakita niya sa mga ito ang lahat niyang kayamanan at ari-arian. Pinakita niyang mga itinagong pilak, ginto, mga pabango, mamahaling langis, at ang mga sandata sa arsenal. Kaya lahat ng taguan ng kanyang mga kayamanan ay nakita ng mga sugo. Nang dumating si Isaiah, tinanong niya si Haring Hezekias, "Saan ba nanggaling ang mga taong ito? Anong sinabi nila sa iyo?" Sumagot ang hari, "Sa malayong lugar sila nanggaling. Buhat pa sila sa Babylonia." Nagtanong muli si Isaiah, "Ano naman ang nakita nila sa inyong palasyo?" Sinabi ng hari, "Lahat ng ari-arian ko sa palasyo, pati ang laman ng mga bodega." Dahil dito'y sinabi ni Isaiah, "Pakinggan ninyo ang ipinapasabi ni Yahweh na makapangyarihan sa lahat. Darating ang panahon na lahat ng ari-arian ninyo, pati ang tinipon ng inyong mga ninuno ay dadalhin sa Babylonia. Walang matitira sa mga iyon. Pati ang iyong salinlahi na ipapanganak pa lamang ay dadalhin sa Babylonia at gagawin nilang mga eunuko sa palasyo ng hari." "Ang sinabi mong iyan, buhat kay Yahweh ay mabuti." Sagot ni Hezekias. Sinabi niya ito sapagkat iniisip niyang magkakaroon ng kapayapaan at kasaganaan habang siya'y nabubuhay. Ito po ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. At dito nga po, no, Natuwa yung isang hari ng isang kaharian, Babylonia. Nakarating sa balita na nakarating sa kanya na si Haring Hezekias gumaling doon sa grabe nitong karamdaman. At nagpadala ng mensahe yung nasabing hari ng Babylonia kay Hezekias. At nung dumating yung mga isinugo
ng hari ng Babylonia na ito, sa tuwa ni Hezekias, hindi natin malaman kung tuwa o katangahan, no? Yun nga. Ipinakita ang lahat. Ipinakita ang lahat ng kayamanan, pati yung kung anong mga sandata na meron siya, pati lahat. Ipinakita niya. So parang ipinakita na niya kung ano yung kahinaan niya. Ayun nga. Ganun yun eh. Lahat, kayamanan. Pati nga yung biro mo, nung malaman ito ni Isaiah, yun nga ang itinanong niya, bakit ipinakita niya yung mga bagay na iyon? Sinabi tuloy ni Isaiah yung binanggit ni Yahweh, na lahat ng kayamanang iyan na nakatago ay mawawala sa Juda o sa Israel. Dadalahin lahat yan ng isang bansa na sasakop sa Israel na yun, mismong Babylonia. Yun nga. Pero magtataka ka, baliwala pa rin Hezekias. Parang ano pa siya, buti pala sinabi. Ganun pa po siya eh. Ganun pa. Dahil mangyayari yung pananakop ng Babylonia sa panahon na hindi na siya hari. So, mangyayari. So, habang siya, sa panahon ng paghahari niya, masaya siya. Maayos ang kanyang paghahari. Magaganap yung pananakop ng Babylonia, wala na si Hezekias bilang hari ng Israel na ito. Natuwa pa siya sa bagay na yun. Yung anak nga niya, biro mo kukunin yung anak niya na nasa tiyan pa, pag ipinanak, gagawin yunuko. Ano po yung tatlong? Yunuko, ito yung parang alipin. Tinanggalan ng kasarian. Kaya tinatanggalan na paglalaki. Kaya tinatanggalan ng kasarian para hindi mainganyo yung mga mga babae na maanakan or whatever na gano'n. Kaya yunuko. Oo nga po, hindi pa ipinapanganak pero gano'n na ang... Yan ang naging pagkakamali o katangahan ni Hezekias. Pagka isang bansa kasi ganito yun, no? Pag magkakaroon ng mga bisita, hindi ipinagmamalaki o hindi ipinapakita ng isang bansa yung lahat ng meron siya. At kung ano ang kahinaan niya, hindi pinapakita yan. Kung pwede lang, ipapakita mo lang yung mga bagay-bagay na nga matatawag na magaling na bansa ka o matatag na bansa ka na hindi ka pwedeng kayan-kayanin ng ibang bansa. Pero ipapakita mo pati bituka mo, pati nako, delikado yan. Kaya yun ang nangyari. Kaya winarningan talaga siya ni Isaiah na mali yung ginawa ni Haring Hezekias na yan. Kasi gagamitin nila yun against you. Ganito. Totoo. Diba? Ganito karami kayo. Okay. Alam na namin ang strategy. Yun na nga. Ay, maayos po sana siya. Pero itong moment na to, dun siya medyo na-overwhelm siguro at naiyabang na rin. Tsaka parang ipinakita yung pagiging selfish niya eh. Biro mo, pamilya niya, anak niya, nasa tiyan pa lang, ipapanganak pa lang yung na yun eh. Hindi niya natakot, na hindi siya nag-alala tungkol doon. Hindi siya nag-alala. Nagagawing yunok. Yunok ko yung anak niya na yun. Ay, at mabuti pa para sa kanya. Oo. Dahil mangyayari pala niya na hindi na siya hari. Kaya ganun siya. Pero kahit hindi mo ka mag-aaral. Talaga. Ayun po. Okay po. Next na po tayo. Thank you, Tata Bert. Ayan po. Chapter 40. Mga salita ng pag-asa. Aliwinin niyo ang aking bayan. Sabi ng Diyos. Alawinin niyo sila. Inyong ibalita sa mga taga-Jerusalem, tapos na ang kanilang pagdurusa, sapagkat nabayaran na nila ng lubos ang kasalanang ginawa nila sa akin. Ganito ang isinigaw ng isang tinig. Ako na patatagal. Ihanda ninyo ang daraanan ni Yahweh sa ilang. Gumawa kayo ng mga tuwid na landas na kanyang lalakaran sa ilang. Tambakan ang mga libis. Patagin ang mga burol at bundok, at pantayin ang mga bako-bakong daan. Mahahayag ang kalulahatian ni Yahweh at makikita ito ng lahat ng tao.
Si Yahweh mismo ang nagsabi nito. Magpahayag ka. Ang sabi ng tinig. Ano ang ipahahayag ko? Tanong ko. Sumagot siya, Ipahayag mong ang lahat ng tao ay tulad ng damo. Ang kanyang buhay ay tulad lamang ng bulaklak sa parang. Natutuyo ang damo, kumukupas ang mga bulaklak. Kapag sila'y mahipa ng hangin mula kay Yahweh, tunay ngang ang tao ay tulad ng damo. Oo, ang damo'y nalalanta at kumukupas ang mga bulaklak. Ngunit ang salita ng Diyos ay mananatili magpakailanman. Verse 9, ang Diyos ay narito na. Umakyat ka sa tuktok ng bundok, o Zion. Magandang balita ay iyong ipahayag, o Jerusalem. Sumigaw ka at huwag matatakot. Sabihin mo sa mga lungsod ng Juda, narito na ang inyong Diyos. Tumarating ang Panginoong Yahweh na taglay ang kapangyarihan. Dala ang gantimpala sa mga hinirang. At tulad ng pastol, pinapakain niya ang kanyang kawan. Sa kanyang mga bisig, ang maliliit na tupay kanyang yayakapin. Sa kanyang kandungan ay pagyayamanin at papatubayan ang mga tupang may supling. Verse 12, walang katulad ang Diyos. Sino ang makakasukat ng tubig sa dagat sa pamamagitan ng kanyang kamay? Sino ang makakasukat sa lawak ng kalangitan? Sinong makakapaglagay ng lahat ng lupa sa isang sisidlan? Sino kaya ang makakapagtimbang sa mga bundok at burol? Sino ang makakapagsabi ng dapat gawin ni Yahweh? May makakapagturo ba o makakapagpayo sa kanya? Sino ang kanyang pwedeng sanggunian para maliwanagan? Sinong nagturo sa kanya ng landas ng katarungan? Sino nagkaloob sa kanya ng kaalaman at ng paraan upang makaunawa? Sa harap ni Yahweh, ang mga bansa ay walang kabuluhan. Tulad lang ng isang patak ng tubig sa isang sisidlan. At ang mga pulo ay parang alikabok lamang ang timbang. Hindi sapat na panggatong ang lahat ng kahoy sa Lebanon. Kulang pang panghandog ang lahat ng hayop sa gubat roon. Sa kanyang harapan ay walang halaga ang lahat ng bansa. Saan ninyo ihahambing ang Diyos at kanino ninyo siya itutulad? Siya ba'y maihahambing sa mga imaheng ginawa ng tao na binalutan ng ginto at itinatong sa pilak? Hindi rin siya maitutulad sa rebultong kahoy, matigas man ang kahoy at hindi nabubulok, na nililok upang hindi tumumba at mabibili lang sa murang halaga. Hindi ba ninyo nalalaman? Wala bang nagbalita sa inyo noon kung paano nagsimulang likhain ang sanlibutan? Ang lumikha nito ay ang Diyos na nakaupo sa kanyang trono doon sa kalangitan. Mula roon, ang tingin sa tao ay parang mga langgam. Ang langit ay iniladlad niyang tulad ng kortina, tulad ng tolda upang matirahan. Inaalis niyang mga pinuno sa kapangyarihan at ginagawang walang kabuluhan. Tulad nila'y mga halamang walang ugat, bagong tanim at natutuyo agad, at tila dayaming tinatangay ng hangin. Kanino ninyo ihahambing ang banal na Diyos? Mayroon ba siyang katulad? Tumingala kayo sa langit. Sino bang lumikha ng mga bituin? Sino ba ang sa kanila'y nagpapakilos? At sino bang nagbigay ng kanilang pangalan? Dahil sa kanyang dakilang kapangyarihan, walang nawala sa kanila kahit isa man. Si Yahweh ang nagbibigay ng kalakasan. Israel, bakit ka ba nagrereklamo na tila hindi pansin ni Yahweh ang kabalisahan mo o hindi inalalayan sa kaapihang naranasan? Hindi ba ninyo nalalaman? Di ba ninyo naririnig na itong si Yahweh ang walang hanggang Diyos, ang siyang lumikha ng buong daigdig? Hindi siya napapagod. Sa isipan niya'y walang makakaunawa. Ang mahihina't mga napapagod ay kanyang pinapalakas.
kahit na ang mga kabataan ay napapagod at nanlulupaybay. Ngunit muling lumalakas at sumisigla ang nagtitiwala kay Yahweh. Lilipad silang tulad ng mga agila. Sila'y tatakbo ngunit hindi mapapagod. Sila'y lalakad ngunit hindi manghihina. Ito po ang salita ng Diyos. Salamat po sa Diyos. Wow. Mahaba-habang Opo. chapter yan. Yes. Dito, after noong dinanas ng Jerusalem, no? Nahirap, na kaguluhan, pagkatalo sa digmaan, dito, binubuhay na naman ang kanilang pag-asa. Aliwin ninyo ang aking bayan, yan mismo ang sabi ng Diyos. Inyong ibalita sa mga taga-Jerusalem, tapos na ang kanilang pagdurusa, sapagkat nabayaran na nila ng lubos ang kasalanang ginawa nila sa atin. Ito yung mga panahon na muling ibinalik ng mga taga-Israel ang kanilang pagmamahal kay Yahweh. Parang naisipan na rin nila na nagkamali sila. Humingi ng patawad at si Yahweh naman ever merciful yan Talagang muli silang pinatawad. At ganon, magkakaroon na muli ng kaunlaran sa Jerusalem. Magkakaroon na uli ng magandang mangyayari sa Jerusalem. Ayon dito sa mga talata na binasa natin ito. At dito nga sinasabi pa isigaw ninyo. Ihanda ninyo ang daraanan ni Yahweh sa ilang. Gumawa kayo ng mga tuwid na landas na kanyang lalakaran sa ilang. Tambakan ng mga libis. Kumbaga sa ba'y pagandahin yung kanyang dadaanan. Dahil eto na naman si Yahweh at muli na naman pauunlarin ang Jerusalem, ang Israel. Dahil sa muling ibinalik ng mga taga-Israel yung kanilang pagmamahal, yung kanilang paniniwala, yung kanilang pananalig kay Yahweh. Yung susunod na. Ay, doon na po tatapos. Yeah. Ang Diyos ay narito na. Umakyat ka sa tuktok ng bundok o Zion. Magandang balita ay iyong ipahayag o Jerusalem. Sumigaw ka at huwag matatakot. Sabihin mo sa mga lungsod ng Juda, narito na ang inyong Diyos. Yung gustong ibando sa lahat ng lugar ng Israel, yung pagdarating na muli ni Yahweh. At ipagbunye ng tao yung pagdarating niyang ito. Masiyahan sila dahil nga yung hirap na dinanas nila ay papawiin na ni Yahweh. Muli silang pagyayamanin ni Yahweh yan. Walang katulad ang Diyos. Dito, binagyan liwanag ang tungkol sa Diyos. Sino ba ang gumawa ng lahat ng bagay? Parang dito, pati yung kalawakan, pati yung mga bituin, pati yung mga planeta na nandyan dyan, sinabi, sino ba ang pwedeng gumawa nito? Kundi si Yahweh lang. Yung mga bundok, yung mga kapatagan, lahat ng iyan ay likha ni Yahweh. Sino ang makakapagsabi ng dapat gawin ni Yahweh? Wala po. May makakapagturo ba o makakapagpayo sa kanya? Wala po. Sino ang kanyang pwedeng sanggunian para maliwanagan? Wala po. Sinong nagturo sa kanya ng landas ng katarungan? Wala po. Dahil si Yahweh mismo ay ang katarungan. Siya ang nagbibigay ng tama, husto na hustisya para sa tao. Sinong nagkaloob sa kanya ng kaalaman at ng paraan upang makaunawa? Kay Yahweh po nanggaling ang lahat ng karunungan, ang wisdom. Sa harap ni Yahweh, ang mga bansa ay walang kabuluhan. Totoo yun. Kuto lang ang bawat bansa. Langgam lang ang mga iyan kung ihahambing sa kapangyarihan ni Yahweh. Hindi sapat na panggatong ang lahat ng kahoy sa Libanon. Kulang pang panghandog ang lahat ng hayop sa gubat roon. Sa kanyang harapan ay walang halaga ang lahat ng bansa. Totoo.
Saan ninyo ihahambing ang Diyos? At kanina niya siya itutulad? Wala. Walang katulad ang Diyos. Ang Diyos ang pinakamakapangyarihan sa lahat. Actually, attributes ng Diyos na yan. Yan mismo ang tatalakayin ko sa lecture bukas. Yes. Napakagako ba? Eksakto talaga. Eksakto ka ako. Galing. Hindi rin siya maitutulad sa ribultong kahoy. Totoo. Alam naman ng Israel, hindi lang sila matututo na yung ginawa nilang ribulto, ginto man, bakal man, o kahoy man, wala naman itutulong sa kanila. Kung bakit napakakulit din talaga nila. Buti sa panahon na ito, ibinalik na nilang muli yung kanilang pananalig kay Yahweh. Wala bang nagbalita sa inyo noon kung paano nagsimulang likhain ang sanlibutan? Wala. Dahil si Yahweh ang may gawa ng lahat sa sanlibutan. Ang lumikha nito ay ang Diyos na nakaupo sa kanyang trono doon sa kalangitan. Mula roon ang tingin sa tao ay parang mga langgam. Totoo. Ang langit ay iniladad niyang tulad ng kurtina, tulad ng tolda upang matirahan. Inaalis niya ang mga pinuno at kapangyarihan at ginagawang walang kabuluhan. Wala po kasing hari o kung sino mang tao na mas mataas o mas makapangyarihan sa Diyos. Tulad nila yung mga halamang walang ugat, totoo. Kayang-kayang tirisin ng Diyos yan, kahit na sino dyan. Kanino ninyo ihahambing ang banal na Diyos? Wala. Mayroon ba siyang katulad? Wala. Tumingala kayo sa langit. Sino ba ang lumikha ng mga bituin? Sino ba ang sa kanila ay nagpapakilos? At sino ba ang nagbigay sa kanilang pangalan? Dahil sa kanyang dakilang kapangyarihan, walang nawala sa kanila kahit isa man. Ang lahat ay ang Diyos ang may likha kasama ng mga bituin. Yung buong universe na yan, Diyos ang may gawa niya. At ang mga bawat pagkilos ng bawat planeta, ng bawat bituin, ng mga kometa, lahat ng pagkilos na yan, Diyos ang nagmamaniobra ng mga yan. Bahagi yan ng kanyang universal na plan. Si Yahweh ang nagbigay ng kalakasan. Totoo naman, si Yahweh talaga nagbigay ng kalakasan. Di ba ninyo nalalaman, di ba ninyo naririnig na itong si Yahweh ang walang hanggang Diyos, ang siyang lumikha ng buong daigdig. Hindi siya napapagod. Siyempre naman, sa isipan niya ay walang makakaunawa. Ang mahihina at mga napapagod ay kanyang pinapalakas. Kahit na ang kabataan ay napapagod at nandulupaypay, ngunit muling lumalakas, sumisigla ang nagtitiwala kay Yahweh. Lilipad siyang tulad ng mga agila. Sila'y tatakbo, ngunit hindi mapapagod. Sila'y lalakad, ngunit hindi manghihina. For as long as nakadikit ka kay Yahweh, nananalig ka kay Yahweh, sinusunod mo yung mga utos ni Yahweh, malakas ka. Hindi ka manghihina. Lahat magagawa mo. Lahat makakamtan mo. Ganun lang po yun. Okay? Meron ba? Wala naman. Sa akin, Tata Bert, siguro nga, di ba? Siyempre, may mga tao, di ba? Yung iba, kinocontradict. Alam mo naman, siyempre, may mga taong curious, pilosopo, yung mga scientists, di ba yung ganyan. Pero, sa loob-loob ko, lahat naman ng sinasabi ng scientists, kahit paano nagsimula ang mundo, lahat yung theory. So, when you say theory, hindi siya totoo. So, even them, hindi nila kaya i-prove, hindi nila kaya i-explain. So, doon pa lang, parang, yun nga hindi mo mako-curious ka, pero you can never question kasi, yung simula, paano ba? Hindi mo, wala talaga. Pero wala na akong masabi kasi sabi niya sa akin, Lord, okay na. Hindi na talaga. Walang makakaalam. Wala ang simula. Ang simula at ang wakas ay ang Diyos mismo. Yes. Alpha, Omega. Yun. Thank you po. Ayan, Tata Bert. Thank you rin po sa sponsor niyang Omega. Kahit joke lang. Ayan po. Chapter 41. Ang pangako ng Diyos sa Israel. Sinabi ni Yahweh,
Tumahimik kayo at makinig. Kayo na nasa malalayong lupain, pag-ibayuhin ninyo ang inyong lakas at dalhin sa hukuman ang inyong usapin. Doon, ang panig ninyo ay papakinggan upang malaman kung sino ang may katwiran. Sino ang nagdala sa isang mananakop mula sa silangan at nagbigay ng tagumpay sa lahat ng kanyang pakikipaglaban? Ang mga harit mga bansa ay parang alikabok na lumilipad sa bawat hataw ng kanyang tabak at parang dayaming tinatangay dahil sa kanyang panak. Buong bilis na tinutugis niya ang mga kaaway. Ang kanyang mga paay hindi halos sumayad sa lupa. Sinong nasa likod ng lahat ng ito? Sinong nagpapagalaw sa takbo ng kasaysayan mula sa pasimula? Akong si Yahweh, na naroon na noong paman at mananatili hanggang sa katapusan. Ito'y nasaksihan ng mga tao sa malalayong lupain at nanginginig sila sa takot. Kaya silang lahat ay lumapit sa akin at sumamba. Sila ay nagtutulungan at nagpapayuhan. Huwag kayong matakot. Sinabi ng mga karpintero sa mga panday ginto, magandang trabaho. Hinangaan ng mga gumagawa ng rebulto ang mga nagkakabit nito at ang sabi, mahusay ang pagkahinang. Pagkatapos ay ipinako ang rebulto sa patungan nito. Ngunit ikaw Israel na aking lingkod, lahi ni Abraham na aking kaibigan, ikaw ang bayang aking hinirang. Ikaw ay kinuha ko sa mga dulo ng daigdig. Sa pinakamalalayong sulok nito, sinabi ko sa iyo noon, ikaw ay aking lingkod. Pinili kita at hindi itinakwil. Ako'y isa sa iyo, huwag kang matakot. Ako ang iyong Diyos, hindi ka dapat mangamba. Palalakasin kita at tutulungan, iingatan at ililigtas. Lahat ng may galit sa iyo ay mapapahiya at mamamatay ang sinumang lumaban sa iyo. Hahanapin ninyo sila, ngunit hindi makikita. Mawawala na sila ng lubusan dito sa lupa. Ako, si Yahweh na inyong Diyos, ang magpapalakas sa inyo. Ako ang nagsasabi, huwag kayong matakot at tutulungan ko kayo. Sinabi pa ni Yahweh, Israel, mahina ka man at maliit, huwag kang matakot, sapagkat tutulungan kita. Ako ang iyong tagapagligtas, ang banal na Diyos ng Israel. Gagawin kitang tulad ng panggiit na may bago at matatalim na ngipin. Iyong gigiikin ng mga bundok at burol at dudurugin hanggang maging alabok. Ihahagis ko sila at tatangayin ng hangin. Pagdating ng bagyo ay pakakalatin. Magdiwang kayo sa pangalan ni Yahweh at pararangalan ang banal na Diyos ng Israel. Kapag inabot ng matinding uhaw ang aking bayan, na halos matuyo ang kanilang lalamunan, akong si Yahweh ang gagawa ng paraan. Akong Diyos ng Israel ay hindi magpapabaya. Magkakaroon ng ilog sa tigang na burol. Aagos ang masaganang tubig sa mga libis. Gagawin kong lawa ang disyerto. May mga batis na bubukal sa tuyong lupain. Ang mga disyerto'y pupunuin ko ng akasya at cedar, kahoy na olibo at saka ng mirto, kahoy na sipres, alerces at pino. At kung magkagayon, makikita nila at mauunawaan na akong si Yahweh, ang banal na Diyos ng Israel, ang gumawa at lumikha nito.
Yan ang muna. Sige. Ayan. So, tatabay ng haba ng iyo. Haba, no? Ayan. Ang pangako ng Diyos sa Israel. Dito sa unang talata na ito, sinabi ni Yahweh, pinabatid niya sa mga taga-Israel na dalhin sa hukuman ng inyong usapin. Ibig sabihin sa harap niya. Doon ang panig ninyo ay papakinggan upang malaman kung sino ang may katwiran. Ano ba tawag dito ang pagbibigay ng hustisya kasi ng ni Yahweh ay parehas yan. Parehas. Walang kikilingan na sino man. Sino ang nagdala sa isang mananakop mula sa silangan? Eto na. At nagbigay ng tagumpay sa lahat ng kanyang pakikipaglaban. Ang mga harit, mga bansa ay parang alikabok na lumilipad sa bawat hataw ng kanyang tabak. Ito binanggit dito, sino ang nagdala sa isang mananakop mula sa silangan. Silangan po yung east. At ang bansa na nasa east noon, na sumakop. Na Nananakop? Na sumakop. Yes. Tama ba, no? Opo. Binabagit mula sa silangan yan is isang bansa ilang dudoon na yan na parang tutulong sa Israel Yan ang Persia. At ang hari noon ay si Cyrus the Great. Ito yung panahon kasi noon na naalipin ng Israel. Palalayain sila. Ginamit ni Yahweh ang Persia na yan para muling maibalik ang Israel sa dati niyang bansa. Siya ang nagpalaya. Opo. Yun po ang unang pananakop tatapos. Hindi, actually, ang sinakop ng Babylonia kasi ang Israel Na-exile nga yung for more than 60 years So ang nagpalaya naman dito sa para gerahin ng Babylonia, yung Persia. Si Cyrus the Great. Yan. At ang may gawa niyan, ang may bulong din yan si Yahweh. Ginamit niya yung Persia. Na kung si Yahweh na naroon na noong pa man ay mananatili hanggang sa sinong nagpapagalaw sa takbo ng kasaysayan mula sa simula, si Yahweh talaga. Siya ang nag-design talaga ng lahat. Kailangan gawin niya minsan yun, talagang ginagamit yung isang bansa Hindi niya direkta talaga talagang gamit siya ng isang bansa para sa para magawa yung plano niya. Basta ang importante sa kanya, bumalik ang pagsamba ng mga taga-Israel kay Yahweh. Yun nga naman gusto niya dyan. At sa mahusay pagkahinang, ngunit ikaw Israel na aking lingkod, lahi niya, binanggit na roon. Kaibigan. Yung covenant yan between Yahweh and Abraham. Talagang binanggit niya rito, no? Maliit ba ng Israel? Binanggit niya, maliit ka man, ay tutulungan kita. Binanggit niya, talagang hanggang ngayon walang makatalo-talo sa Israel talaga. Up to now. Mapapansin po ninyo, lahat ng pinipili ng Diyos, bansa o tao, hindi siya yung pinaka, diba tatay? Diba? Doon ako din kahit sa bansa, may ang dami naman malalaking bansa, bakit yan? Yan, diba? So, magaling talaga siyang orchestrate. Sinabi pa niya, Israel, mahina ka man at maliit, huwag kang matakot sapagkat tutulungan kita. Dahil may covenant na yan. Ganun siya ka. Kung ano yung pangako ng Diyos, walang makakapag yun. Patuloy pa rin yung pangako na yun. Mangyayari at mangyayari yun. Kaya ngayon, ewan natin, no? Siguro up to now, ganun pa. Walang makatalo sa Israel. Wala. Hanggang ngayon. Kahit na sino naman hindi lang naman sa bansa yan kahit na sa karaniwang tao, pagkapatuloy ang kanyang pagmamahal sa Diyos, ginagawa niya yung mga utos ng Diyos, huwag kang masiraan ng loob. Talagang tutulungan ka ni Yahweh. Tutulungan ka.
kumbaga yung problema mo, hindi siya, yung nga, tama yung lagi yung sinasabi natin, magiging madali na lang yung solusyon. Oo, yung solusyon. Siyempre meron at meron problema. Ay, Pero oo, totoo. ano yan, parang, okay. Okay na. Tinulungan ako ni Lord, okay na pala agad. Magtataka ka na lang eh. Ay, oo nga, no, ganito lang pala. Magtataka ka, paano nangyari yung mga pangyayari na gano'n na yung bigla? Yung pinoproblema mo na solusyon ng bigla na hindi mo akalain. Gano'n lang. Ay, galing-galing po, Lord. Ayan. Ano ko pa? Lahat yan, wala na halos eh. Opo. Ito na po. Okay pa. Sa may verse 21. Walang kabuluhang mga Diyos-Diyosan. Ganito ang sinabi ni Yahweh, ang hari ni Jacob. Kayo ay lumapit. Mga Diyos-Diyosan, ang panig ninyo ay ipaglaban. Lumapit kayo at inyong hulaan ang mga mangyayari sa kinabukasan. Ipaliwanag ninyo sa harap ng hukuman upang pagtuunan ng aming isipan ang mga pangyayari sa kahapong nagdaan. Maniniwala kaming kayo nga ay Diyos kapag ang hinaharap inyong mahulaan. Kayo'y magpakita ng anumang gawang mabuti o kahit masama, nang kami masindak o kaya'y manghina. Kayo at ang inyong gaway walang kabuluhan. Ang sumasamba sa inyo ay kasuklam-suklam. Mayroon akong isang taong pinili mula sa silangan at aking pinasasalakay mula sa hilaga. Parang lupang kanyang tatapakan ng mga hari, tulad ng pagmamasa sa putik na ginagawang palayo. Mula sa simula, sino sa inyo ang nakahula na ito'y mangyayari? Para masabi namin siya ay tama. Walang sinabing anumang tungkol dito ang isa man sa inyo. Akong si Yahweh ang unang nagbalita nito sa Jerusalem. Nang ipasabi ko sa aking sugo ang ganito, ang aking bayan ay uuwi na. Nang ako'y maghanap, wala akong nasumpungang tagapayo na handang sumagot sa sandaling magtanong ako. Lahat ng Diyos-Diyosan ay walang kabuluhan. Wala silang magagawang anuman dahil sila'y mahihina at walang kapangyarihan. Totoo naman. Ito po ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Yan. Inaano pa niya yung Diyos-Diyosan eh. Binibiro pa niya na kunyari bakit kayo dito eh? Paglaban nyo. Hulaan nyo yung kinabukasan kung ano mangyayari. Ipaliwanag ninyo sa harap ng hukuman upang pagtuunan ng aming isipan ang mga pangyayari sa kahapong nagdaan. Ano ba nangyari nung nakaraan? Kaya nyo bang ipaliwanag? No. Maniniwala kaming kayo nga ay Diyos kapag ang hinaharap inyong mahulaan. Yan ang isang attribute ng Diyos. Omniscience. God's perfect knowledge of all things, past, present, and future. Yan. Hindi discuss ko rin bukas. Mayroon akong isang taong pinili mula sa silangan. Ito na naman si Cyrus the Great. Ang aking pinasasalakay mula sa hilaga, parang lupang kanyang tatapakan ang mga hari. Mula sa simula, sino sa inyo ang nakahula nito mangyayari? Di ba nagbigay babala siya through Isaiah Yes. Walang sinabing anumang tungkol dito ang isang man sa inyo, yung mga Diyos-Diyosan, walang sinabing ganoon. Akong si Yahweh ang unang nagbalita nito sa Jerusalem. Nang ipasabi ko sa aking sugo ang ganito, ang aking bayan ay uuwi na. Yun, mapapalaya na kasi kaya uuwi na yung mga Israel na nakira o dinala sa Babylonia. Nang ako'y maghanap, wala akong nasumpungang tagapayo na handang sumagot sa sandaling magtanong ako. Lahat ng Diyos-Diyosan ay walang kabuluhan. Wala silang magagawang anuman dahil sila'y mahihina at walang kapangyarihan. Yan. Kaya nga po taga Diyos-Diyosan kasi akala nila kaya may kapangyarihan ng Diyos pero ni kalingkingan, wala. Diyos-Diyosan, dekorasyon lang eh. Yes, tama.
rebulto lang. Wala namang nagagawa. Yes. Yan. Ang Diyos-Diyosan, tao ang gumawa. Ang tunay na Diyos, gumawa ng tao. Diba? Galing ah. Isip ko lang, Albert, no? Sabi ko, ano? Gawa lang ng tao. Pero ang tao, sino may gawa? Diyos. Ang Diyos din talaga. Kaya natuwa talaga ako dito sa ano ito yung sa magiging lecture. Mo, Tatamer. Parehas sa gagawa. Yan. Yun ang, yun din ang proof na may Diyos, Tatamer. Totoo. Talagang guided ka. Kasi, di ba? Sa lahat ng, yun yung plano niya at timing niya. Sa lahat ng araw na pwede mo siyang, di ba, i-lecture. Bakit nung ito pa yung pinag-usapan? Galing. Ang ganda nga ng mga pangyayari. Tiyempong-tiyempo. Yes. All in His plan and design. Ayan po. Ay, ano na, Tata Bird? Pwede naman po for, kaya po ba to? Oh, po, 23 na po pala, sorry. 25 verses po eh. Oo, sige. Oo nga. Sige po. Ayan. Kasi si Tata Bert meron po siyang special na i-share at sasabihin. So ako na lang po mauna, Tata Bert, habang sinaset up natin itong ano po. So sa akin po, ganda nga. Kasi pinapakita at pinaparamdam naman ng Diyos sa atin. Actually, araw-araw naman. Nandiyan ang presence niya, nandiyan ang power niya. Pero yung presence and power, syempre, kumbaga hindi nga inaabuso. Pinapakita niya lang sa atin na yung presence and power na yun ay pagmamahal. Hindi siya power trip, hindi siya dahil authoritarian or anything dahil, uy, akong gumawa sa'yo, ito gawin mo para sa akin. Hindi. Ang pinapakita niya sa atin, is yung pagmamahal. Ayan. So, sa akin, nagpapasalamat ako kasi ramdam ko ang Diyos. Hindi dahil saan man, dahil nung simula nakapunta na ako sa center, yung ang daming mga, dito pa lang, ang dami ng milagro. Yes. Diba, what more yung pwede niyang gawin para sa inyo? Kasi kung as a group, ang dami niyang pwedeng gawin. What more kung kayo mismo magbalik loob kayo sa Kanya, araw-araw niyo siyang pasalamatan, araw-araw kayo magmahal at tumulong sa ibang tao. Actually, to be honest, napaka-simple po ng equation. Pero ang laging ending nasa sa inyo. Kung gagawin nyo ba, susunod ba kayo o magpapaka-subsub po kayo sa mga Diyos-Diyosan na akala nyong dahil siguro kumikita kayo o may iba kayong napapakinabangan. Pero, ay naku, pag ang Diyos, hindi nyo na kailangan mamilit ng kung ano man mangyayari sa buhay nyo. Siya na po ang gagawa para sa inyo. Yes. These past few days, may gumugulo sa aking isipan, dalahin. Ika nga, sabihin na natin problema. Akto kahapon, nung nire-review ko, nung binabasa ko unti-unti, itong tatalakayan natin ang verses na ito ng Isaiah, nagtaka ko, bakit? Tapos tinignan ko rin yung lecture ko supposedly kahapon kako. Ito po, halos, yung nilalaman na impormasyon at mensahe, parehas. Nagtataka ko ng ganyan, kahapon. So, ginawa ko kako. Then suddenly may pumasok sa isip ko. Yung dalawang bagay kasi speaks about yung kapangyarihan talaga ng Diyos. Then suddenly, naganap ako ng kanta. Then may na-encounter akong word which is Hallelujah. Kako, ang ganda nitong nito Kakantahin ko nga. Kagabi, kumanta ako ng ilang ulit. Pinapractice ko yung Hallelujah. Na suddenly, kaninang umaga, yung dala-dala kong medyo problema sa suddenly, winalis na lang nawala. Kaninang umaga lang po. Kaya kako, ay siguro kailangan kantahin ko talaga. Pag talagang nanalig ka sa Diyos, idinigay mo sa Kanya yung problema mo. Wow! Sandali lang po. Parang winalis lang. Kaya kako, dapat ako mag-offer ng isang awit, isang song of praise kaya sa Diyos, kay Yahweh. At yan po yung
Hallelujah. Pakinggan po natin. Yung Loki yan. Yung patingin ko kay ano. Apa. Ayan. Palakpakan natin ang Diyos. At si Tata Bert. I heard there was a secret chord that David played and it pleased the Lord. But you don't really care for music, do ya? When it goes like this, the fourth, the fifth, the minor fall and the major lift, the baffled king composing, hallelujah, 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 hallelujah. Your faith was strong, but you needed proof. You saw her bathing on the roof, her beauty and the moonlight overthrew you. She tied you to her kitchen chair, she broke your throne and she cut your hair, and from your lips she drew the hallelujah, 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 hallelujah. Maybe there's a God above, but all I've ever learned from love was how to shoot somebody who outdrew you. And it's not a cry that you hear at night, it's not someone that's in the light, it's calling, it's a broken hallelujah, 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 Salamat, Ama. Thank you, Lord. Thank you, Tata Bert. Sa napakagandang awit. Ang ganda. Yes. Talagang na ano ko sa araw na ito, lutang na lutang ako sa tuwa. Salamat, Ama. Salamat. Thank you, Lord. At di mo pinabayaan si Tata Bert. Thank you po. Lagi ka po nandyan para sa amin. Ayan. So, mamayang gabi po, meron pong online prayer vigil, 10 p.m. So, mga hindi po makapanood ng live ngayon, may replay po sa Senior Anthony Vivero Facebook page. Ito lang po ang page ni Senior po. And sa YouTube, Anthony Vivero-AGT. And bukas naman po, Bukas po, 8 o'clock. Samahan niyo po kami nila Tita Hermie. Sabagay live naman ito, no? Kung hindi po kayo makapunta rito para sa 8 o'clock na nobina, pwede po yan. Live naman po yan. And then, bago po ang gamutan bukas, yung 145th lecture na nagtaka ko talagang halos,
parehas ang subject matter na tinatalakay po sa tinalakay din natin ngayon. Salamat po sa inyong panonood at sana na-inspire din po namin kayo. Good night! God bless po. God bless, God bless.